Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po tayo magkomentuhan. Samahan niyo po yung likod dito po sa Tambayan mga kababayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong pahayag, kahapon po pahayag po ng tinatawag na tagapagsinungaling ng Palasyo di Umano at tinatawag din pong basura ng Vice President. Ayon po sa kanyang pahayag, mga kababayan, hindi naman daw po lahat ay galit sa pag-aresto kay dating Pangulo. Totoo naman yon. Pero hindi naman niya sinabi, majority ng Pilipino ay galit na galit. Kaya nga po, negative. Negative ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Natural po yon. Dahil may mga masasamang tao sa ating bansa. May mga magnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? May mga makakaliwang grupo sa ating bansa. May mga bayarang mainstream media. May mga trolls na binabayaran. Hindi po ba? Hindi magagalit yan. Nahandyan pa ang mga nasagasaang mga oligarkiya. Magagalit po ba yan? At isa na po yung nakikinabang na tagapagsinungaling. Magagalit po ba lahat yan, mga kababayan? Kaya lang yung majority ng Pilipino, yun ang tanungin mo. Hindi po ba? Painggan po natin ang tagapagsinungaling umano ng Malacanang. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment nyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya, gaano karaming tao ang galit? Aba, marami. Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Dahig, ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi mo ba kabobohan yun? Bakit? Wala rin po bang hustisya magagawa ang na-administrasyon ngayon? Ganon din po ba katanga at kabobo ang nakaupo ngayon? Dahil gusto nyo pa lang panugutin sa sinasabi nyong crimes against humanity. Kayo na nakaupo Yung tinatawag na bangag ang nakaupo ng kanyang ate. Wala bang magagawa dyan sa hustisya ng bangag administration? Hindi po ba kabobohan yun? Katangahan. At sino po ba yung mga nagsampa? Karamihan po yung makakaliwa. Di umano. At yung nagpakaasong ulol, di umano sa ICC. At ginamitan pa ng pera ng taong bayan. Hindi kaya? Hiyang-hiya naman tayo dito kay Claire, mga bayan. Ang mga hindi naman daw lahat ng tao ang nagagalit, taong bayan. At marami daw pong hindi galit. Marami raw po. Yan daw po gusto ng mga Pilipino. Kung yan po ang gusto ng mga Pilipino, real talk, bakit po negative ang approval at trust rating nyo sa mga Pilipino? At isinusukan na kayo ng mga Pilipino dahil negative Hindi po ba? Ilan lang po kayo? Kayo po ay ilan lang. Kaya nga ang tawag po ng mga Pilipino, majority ng mga Pilipino ay mga salot na kayo
di umano, mga salot. Yan po ang tawag ng majority ng mga Pilipino dahil po negative approval. Wala na nagtitiwala. Halos ng mga Pilipino. Ang nagtitiwala na lang po yung mga nakikinabang. Yung nakikinabang po sa mga maleta ayon sa mga Marines. Hindi po ba yung mga leta? At hiyang-hiya naman po tayo sa isang abogado. Isa pong abogado, si Claire Castro na tinatawag ng basura ng Vice President. Abogado, hindi niya alam ang due process ng batas. Bakit? Wala na ba kayong tiwala sa gobyerno ng Pilipinas, lalong-lalo sa judicial? At sasabihin nyo, walang katarungan na nakamit sa bansa. Presidente ka. Wala kang tiwala. Ginawa mong tanga at mga bobo ang mga justices natin. Ngayon lang yan umuubra. Ngayon lang tumatama yan dahil kayo nasa kapangyarihan. Pero pag wala na kayo sa kapangyarihan, sa tingin nyo, lahat ng pinagagawa nyo kay dating Pangulong Duterte at doon sa binunyag ng mga ex-marine, maiksi na po ang panahon. Lahat ng sinabi na ex-marine, pera at sinang-ayunan po yan ni Boying na talagang nakipag-usap siya sa mga ICC. Umami na mismo, nakikipag-usap si Boying. Hindi po ba? Sa tingin ninyo, maiksi na po ang panahon. Lahat po ng lumalabas sa bibig ng basura ay kakatigan po yan ng batas na tama ang ginawa nila at yan ay naaayon sa batas na pag-kidnap ang ginawa sa dating Pangulo. Kinidnap na walang due process ni hindi man lang po binigyan ng pagkakataon na madala sa korte ang dating Pangulo at isa po siyang abogado at piskal. Alam niya ang batas pero pagka po natatapalan ka na ng isang damukal na pera, kahit abogado ka pa, ay magiging bobo ka sa batas at sa proseso ng batas. Di umano. Hindi po ba? At wag na wag mo sasabihin na marami kayo na hindi galit. Kakaunti lang kayo. Napakarami na mas galit. Milyong-milyong Pilipino ang galit sa ginawa ng isang tao na tinulungan para maging presidente at ipinalibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani na walang utang na loob sa mga tumulong sa kanya. Sige nga, sino hindi magagalit dyan sa ganyang klaseng tao na walang utang na loob sa lahat ng ginawa na kabutihan sa kanya at sa kanyang pamilya? Hindi po ba? Walang utang na loob. Hindi po ba? Meron tayong batas, meron tayong judicial, meron tayong korte. Ipinatapon mo, presidente ka, wala kang utang na loob at wala kang tiwala sa korte kung saan ikaw pa naman ang commander-in-chief. Wala kang tiwala sa korte, sa judicial mo, sa judicial ng bansa, wala kang tiwala. Unbelievable. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi ng tagapagsinungaling ng Malacanang at tinatawag na basura ng Vice President, nangyayari lang po yan. Kasi kontrolado po nila lahat eh. Pati po mga media na nadidilibiran daw po ayon sa mga Marines ng mali-maleta. Sasang-ayon po yan. Tatango po yan, mga kababayan. Dahil sa laki ng pakinabang. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung mga trolls. Meron pang isang building na 3 palapag. Sasangayon yan. Lahat po yan. Oh, yes, oh. Ang laki ng pakinabang. Mag-4 na taon na, puro pakinabang. Puro oh yan. Wala pong pakialam yan. Kahit araw-araw ka mag-bend the law at break the law. Okay lahat yan. Hindi po ba? Dahil sa pakinabang. Hindi po ba? Kaya itong tinatawag na basura na ito, mga kababayan, saan kaya pupulutin ang mga taong ito pag wala na sila sa kapangyarihan? Mga kababayan, dinala po tayo sa pamumulitika at ubod po ng laki, korupsyon, inubos ang pera ng taong bayan, tapos ngayon, puro kasinungalingan ang pinahayag sa mga Pilipino na para bang lahat ng ginawa nila ay mabuti.
na tayo'y naghihirap at hikahos, binaon pa tayo sa utang, at halos pinagnanakaw nila halos ang pera ng taong bayan. Tapos, totoo at tama lahat ang lumalabas sa bibig ng tagapagsinungaling umano ng Malacanang. Unbelievable. Hindi po ba? Saka yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, kailanman hindi makakalimutan yun ng matinong Pilipino. Hindi kailanman makakalimutan ng matinong Pilipino yun. Pero yung mga gumagawa ng masama, hindi nila magugustuhan yun. Hindi po ba? At hiyang-hiya naman tayo sa tagapagsinungaling ng Malacanang di umano. Pagdating po sa human rights, bakit hindi mo tinatakel yung human rights na ginawa nung tatay niya? Mahigit 100,000 umano ang natsugi nung panahon ng tatay niya. Nasaan ang human rights nun? At sa panahon po ni Pinoy na DOJ Secretary si De Lima, mahigit 85,000 ang natsugi nung panahon ni Pinoy. Nasaan ang human rights nun? At yung mga chinugi ng mga makakaliwa, ng mga rebelde, nasaan po ang human rights ng mga chinugi, mga kabataan, mga kababayan natin, mga katutubo, mga sundalo, pulis, pinagchuchugi. Nasaan po human rights nun? Hiyang-hiya naman tayo rito sa taong ito. Pagdating sa human rights, hiyang-hiya naman kami sa iyo. Yung kay dating Pangulong Duterte, puro po yung salot. Salot po ng lipunan yun. Nagpakasama. Pumasok sa masamang bisyo. At napakarami po. Nasaan din po ang human rights? Tagapagsinungaling. Nasaan po ang human rights ng mga biktima ng mga salot at nagpakasama? Saan po ang human rights nun? Wala. Wala. Hiyang-hiya naman kami sa pagmumukha mo para sabihin mo ang human rights. Ang human rights para lang sa mga masasamang tao, pero yung mga babuting tao na kinitil, na wala silang kalam-alam, na bibiktimahin sila ng masasama, walang human rights. Pero yung mga pinagtatanggol ninyo na nagpakasama, lulong sa masamang bisyo, may human rights. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Tagapagsinungaling. Tapos sasabihin mo ngayon, ipagmamalaki mo pa na hindi lahat ay galit. Tinanong mo ba sa sarili mo yan? O dahil lang sa pakinabang, kaya bulag ka na sa katotohanan? Inalam mo sana kung gaano kalaking porsyento. Mahigit 100 milyon ang Pilipino. Mga OFW nga lang Mga kababayan natin OFW, baka konting porsyento lang ang makuha mo ron na hindi galit sa amo mo. Unahin mong tanungin si Cara David. Yan. Pag sinabi ni Cara David na hindi siya galit sa magnanakaw at gumagamit ng pulburon, mapapaniwala mo kami. Tanungin mo si Cara David. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang tagapagsinungaling na tinatawag ng ating mga kababayan, tagapagsinungaling at tinatawag din pong basura ng ating Vice President. Maraming salamat po mga kababayan at tuloy-tuloy po tayo. Siyempre po sa ating po mga dasal at panalangin na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo at ang ating mga ex-marine at soldiers, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At thank you rin po sa mga subscribers po natin at sa patuloy na nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nakakagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Thank you po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, kay Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at tiis-tiis lang po tayo. At syempre po, ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At muli po mga kabayan, God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo.
At sa muli po mga kabayan, bye-bye!